Ito yung final move na nakikitang pwedeng gawin pa ng Lakers para makumpleto na ang off-season trade na to na nangyayari. Isa kasi sa naging supporting move na ginawa ng Lakers sa roster nila sa free agent signing, kabilang sila DeAndre Ayton, Marcus Smart sa buyout contract at si Jake Larabaya. May veteran at young talent na addition dahil sa pagkawala mismo ni Dorian Finney-Smith na isang elite 3-and-D wing. At nakikitang pwedeng hindi pa rin kasi sapat ang frontcourt nila at kulang pa rin sila ng isang dominanteng sentro na magdodomina pagdating sa rebounding, pick and roll defense at lob threat sa playoffs. Lalo na kung hindi 100% ang kondisyon nitong si Ayton at limitado si Jackson Hayes pagdating sa minutes at pwedeng wala silang maging backup sa oras nga na isa sa mga yan ang ma-injury sa kalagitnaan ng season. Yan yung isa sa mga inaalala pa rin dito sa Lakers. Backup center na reliable, importante pa rin kasi yan kahit meron na silang DeAndre Ayton dahil kailangan pa rin ng mga to ng isang big man sa bench na magbibigay bigat sa loob, aggressive sa pick and roll opponents, magbibigay ng lob outlets kapag napagod na sa rotation. Pwedeng athletic big sa murang contract o isang veteran move. Diyan pumapasok yung mga big man ngayon na nauugnay pa rin sa Lakers mula sa trade, veteran contract man mula kay Robert Williams, Nick Claxton o Walker Kessler. Yan ngayon yung isa sa mga movement na binabantayan pa rin ngayon sa Lakers pagdating sa trade na gagawin pa ng mga to. O pwede rin naman naabangan ng mga to yung buyout contract ni Vucevic sa Bulls para makuha rin nila to tulad sa pagkuha nila kay DeAndre Ayton sa buyout contract. Dahil ayon mismo sa Pro Football Network, sinasabi nilang may isang crucial movement pa ang Lakers ngayon at hindi pa tapos ang off-season movement ng mga to. Isang second veteran big man na pwedeng kasabay ni Ayton ang kulang para mag-finish ng tama ang off-season run nila, or pwede rin naman isang elite na magpapalalim palalo sa kanilang perimeter defense na makakatulong o susuporta dito kay Marcus Smart. Kaya litaw na litaw pa rin ang pwedeng gawing hakbang ng Lakers para kumumpleto sa masterpiece ng mga to sa roster para maging ganap silang champion contender sa parating na bagong season. Hindi naman na kasi talaga kailangan ng Lakers ng isang elite guard na high impact pagdating sa opensa, kaya mas habol ng mga to isang elite guard na switchable sa rotation, isang 3-and-D wing na magiging high impact pagdating sa perimeter defense. Yan ngayon ang habol ng Lakers ngayon. Hindi sila gagawa ng isang mabigat na trade kung isang elite scorer lang rin naman ang makukuha nila. Parang magiging swap trade lang rin ang nangyari, lalo na kung bibitawan nila sa trade mismo itong si Reeves, kaya malabong mangyari yan mga parikoy. Kaya nga kung gagawa ng trade ang Lakers, lalo na kung mga asset draft picks ang ilalagay nila sa trade blocks, mas pipiliin ng mga yan sa trade ang isang top tier center o high level na 3 and wing role player. Dahil katulad na lang sa sinabi ni Rob Pelinka nga, wala silang balak na ilagay sa trade block si Reeves, maliban na lang kung top tier na center ang makukuha nila sa trade. Kaya nga nauugnay pa rin ngayon sa Lakers sila Walker Kessler nandiyan, sila Nick Claxton. Yan ngayon yung nakikita dyan. Nauugnay rin dyan yung mga elite guard at veteran guards tulad nila Andrew Wiggins. Masyado nga lang malaki yung kapalit na hinihingi ng Miami Heat para sa trade na to sa Lakers, dahil gustong makuha ng mga yan sa trade package sila Hachimura, Dalton Kinnick at isang draft picks. Kaya hindi pa rin matuloy ang trade na to dahil masyadong malaki yung capital na hinihingi ng Heat. Isa pa hindi nga raw nakikita kay Wiggins ang pagiging star player. Ganon din kay DeAndre Hunter na mula sa Atlanta Hawks, isang high impact na defensive versatile at 3-point shooting na may 38.5% 3-point efficiency, na naglaro na rin ng maayos sa playoff situation, capable maghawak ng tot defensive assignments bilang parte ng rotation nila. At balak mismo yun makuha ng Lakers kung sila Rui Hachimura, Gabe Vincent at isang second round pick ang masasama sa trade. Kaya pwedeng maging realistic nga ngayon yan. Si Jrue Holiday ang pinakamainit na pinag-uusapan talaga dyan pagdating sa trade, na magiging isang masterpiece para sa Lakers na mauugnay talaga kay DeAndre Ayton, Luka at Marcus Smart at kay LBJ. Iniisip ng maraming NBA insider kasi na ang Lakers ang logical landing spot para kay Holiday kung sakaling ilipat siya o i-trade mismo ng Portland, dahil ang Lakers naghahanap ng isang elite perimeter defender para maugnay kay Lolo Bron at Luka. Si Holiday ang isa sa pinakamahusay na guard sa depensa, 6 times NBA All Defensive Team at multiple championship title, at nakikitang magiging maganda ang kombinasyon nito para sa pagiging defensive anchor ni Smart. Kaya nakikitang ito yung isa sa final at crucial move na pwedeng gawin pa rin ng Lakers bago magtapos ang summer na to at kukumpleto
sa masterpiece mismo ni Rob Pelinka.